At para nang atiyakin ang kaayusan sa konsyerto ni Lady Gaga na sinabayan na nga ng mga protesta, daang-daang pulis at mga tauhan ng MMDA ang ipinakalat sa paligid ng pagdadausan na lugar. Tututukan din ng mga otoridad ang daloy ng trapiko na inaasahang magiging masikip. At nakatutok din live mula sa Pasay si Rafi Tima. Rafi! Vicky, sa ngayon ay medyo maluwag pa naman ang daloy ng trapiko dito sa paligid ng Mall of Asia Arena kung saan gaganapin nga ang concert ni Lady Gaga maya-maya lamang. Kanina ay pinapapasok na itong mga concert goers dito sa Blue Gate ng Mo Arena at kanina kasi alas 5 dapat papapasukin na ito pero ngayon lang nagsimulang papasukin itong mga concert goers. Papasok nga dito sa nasabing gate ng arena. Dalawang gate ang nakatakdang bubuksan dito para sa entrance ng mga concert goers para naman maging maluwag daw ang daloy ng trapiko dito sa paligid ng Mall of Asia Arena. At wala naman nakikita, Vicky, ang PNP na problema sa seguridad maging mula doon sa mga realista laban sa concert ni Lady Gaga dahil nakikipag-usap naman daw mga ito para payapang makapagdaos ng kanilang kilos protesta. Pinayagan ng Pasay Police ang mga realista na magprotesta kontra kay Lady Gaga malapit sa concert venue pero may lugar lang na itinalaga ang pulisya para makontrol ang galaw nila. May 100 pulis din mula sa Regional Public Safety Battalion ang nakakalat sa mga kalsada papasok sa Mall of Asia grounds para tiyaking walang mangyayaring gulo sakaling sumugod dito ang mga rallyista. Bukod pa ito sa halos 100 tauhan ng Pasay Police at Southern Police District. Bilang bahagi ng precautionary measure, maagang pinaikot ng PNP at MOA Security ang kanilang mga bomb-sniffing dogs para tiyaking walang magiging aberya mamaya. So actually, we will just contain them dun sa Petron. But in case na matuloy yung misa nila dito, so we have also our troops there na siguro din natin hindi pupunta rito. Papayagan naman po sila makapunta sa church, wala naman problema. Siguro papayagan yata dahil magmimisa sila doon. Since na religious ko niya, wala tayong magagawa. Nag-inspeksyon naman kanina si MMDA Chairman Francis Tolentino sa lagay ng trapiko sa paligid ng Mall of Asia Arena para tiyaking walang magiging aberya sa unang gabi ng concert ng controversial na singer. Halos 300 tauhan ng MMDA ang pinakalat sa paligid ng concert venue para tumulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Baka sabihin nila OA na naman to pero kailangan ganito eh. 'Di ba? Pag may big crowd ka, kailangan paghandaan eh. May lessons learned siguro tayo, meron pa to bukas eh. Pero ang inaalala daw ng MMDA ang magiging lagay ng trapiko pagkatapos ng concert mamaya kapag sabay-sabay naglabasan ang halos 12,000 manonood na inaasahang karamihan ay may mga sasakyan. Kaya nagpaalala ang MMDA sa publiko. Paano natin mamamanage yung paglabas sa Heritage, punta ng Vito Cruz, papunta ng Buendia, sabay-sabay po yun. Yung papasok, wala masyadong problema kasi 5 o'clock magpapapasok na eh. Hindi naman manunood dito, siguro, iwasan mo na to. Vicky, sa higpit ng seguridad na pinatutupad dito sa papasok sa Mall of Asia Arena ay isang concert goer yung hindi pinapasok kanina dahil nababalot yung kanyang katawan ng parang kahoy. At security risk daw to kung kahit hindi siya pinapasok, bagamat kilala naman natin ang mga fans ni Lady Gaga na may mga kakaibang mga kasuotan. Pero kanina ay hindi pinapasok yung particular na manonood na ito dahil balot yung kanyang katawan ng kahoy kung kaya't pinaghubad siya bago siya pinayagang makapasok dito sa concert venue. Yung traffic mamayang alas 11 daw ay tiyak na magkakaroon ng pagsisikip dahil nga sa labas sabay-sabay na paglabas ng mga concert goers mamaya kung kahit ito yung inaabatan ng MMDA at ng Pasay Police. At sana nga daw pakiusap nga itong ni MMDA Chairman Francis Tolentino ay iwasan ang lugar na ito mamayang hating gabi. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa iba namang balita, mga kapuso, nagsimula itong araw na ito na unti-unting tinatakpan ng anino ng buwan kaninang pagbubukang liwayway. Ang tawag po dyan ay yung annular solar eclipse. Nasaksiyan po yung eclipse na yan dito sa Pilipinas, pati na sa ibang bansa sa Asia. At yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Madaling araw pa lang, nakaset up na ang telescope at camera ni Anthony sa Pag-asa Astronomical Observatory. Inaabangan kasi niya ang annular solar eclipse na nagaganap lang bawat 18 taon. Fascination ko talaga yung pag-observe ng heavenly bodies. Mula 5:27 hanggang 7:06 kaninang umaga naganap ang partial solar eclipse. Nag-peak ito ng 5:58 kung saan mahigit kalahati ng araw ang natakpan ng buwan. Nangyayari ito kapag nasa pagitan ng sun at saka ng earth ang tinatawag nating moon. At yung tatlo na nag-a-align yan. Partial eclipse lang ang nakita sa Pilipinas, di gaya ng makikita mula sa Japan.
Ang total eclipse, ibig sabihin na totally makukovered yung surface ng sun at makaka-experience tayo ng pagdidilim. Pag yung annular naman, yung shadow ng moon ay hindi totally covered yung mukha ng araw. So nagkakaroon ito ng ilaw pa rin sa gilid. Yun ang tinatawag nating annular na parang singsing. Ang annular eclipse, hindi rin kita ng naked eye. Hindi masyadong maliwanag yung araw. So pag tinry mo siyang i-view with your naked eye, baka magkaroon ng eye damage. Dapat daw gumamit ng solar filter ng gusto tumingin dahil maaari raw magdulot ng temporary blindness ang pagtingin ng diretso sa araw. Tulad ng ilan sa mga kuha ng UP Astronomical Society mula sa Marikina gamit ang handheld camera, telescope at solar filter. Ngayong taon may 4 pang solar eclipse na magaganap sa June 4, June 6, November 14 at November 28. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Patay ang isang lola matapos siyang busalan ng mga nanloob sa kanyang bahay sa Nasugbu sa Batangas. Ang utak ng krimen ay dating katiwala ng pamilya na itinuri pa raw na anak ng biktima. Si Micaela Papa, Naka-Alerto 24. Nakaburol na sa kanyang bahay sa Barangay 4, Nasugbu, Batangas si Lola Maria Guevara. Sa bahay rin na ito natagpuan ng kanyang kaanak si Lola Maria na wala ng buhay. Puno ng pasa ang katawan at may nakabusal na panyo sa bibig. Ang panyo ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ng matanda dahil sa suffocation. Matapos daw kasing looban ng 3 lalaki ang kanyang bahay noong Biyernes, naghagis pa ang mga ito ng tear gas. Yung kasambahay namin na si Paro, nagtatakbo kasi nakita pa siyang 2 lalaki, sinabunutan, pinaluhod. Then right after that, doon daw siya tinirgas. Yung isa nasa taas, so hinahalugog daw yung buong mga cabinet. Ang utak daw ng krimen si Rafael Comia alias Paeng, ang dating katiwala ng pamilya. Tinuring siyang parang anak na rin ng lola ko, pero yun yung masakit na parang siya pa pala yung magiging utak ng pagkawala o pagkamatay ng lola ko. Pero ang ikinaiinit daw ng kanilang dugo, nakatakas pa si Paeng na nasa kamay na pala ng pulisya noong Sabado. Itunuro pa daw ni Paeng ang 2 kasama, sina Armando Mangabat at Sammy Husay. Obvious nagkaroon ng negligence on their part. Dapat talaga may managot. Hindi lang para sa lola namin na talaga yun naman yung pinaka main purpose namin na mabigyan siya ng hustisya. Hindi para din sa mga dito rin sa bayan namin. Giit naman ng Nasugbu Police, hindi nakatakas ang mastermind. Dahil sa simulat sa pool ay di nila ito inaresto. Inimbitahan lang daw nila ito para imbestigahan. Huli na raw nilang nalaman na si Paeng pala ang mastermind. Naaresto rin si Paeng sa Pasay ngayong umaga at dadalhin na sa Batangas Provincial Police Office. Kasalukuyan pang tinutugis ang isa pang sospek na alias Unad. Micaela Papa, Naka-Alerto 24. Isang araw bago tumestigo si Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial, nakipagpulong si Pangulong Aquino sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Aminado po ang Malacanang na napag-usapan nila ang paglilitis kay Corona at nakatutok si Teresa Andrade. Alas 9 ng umaga kanina nakipagkita raw si Pangulong Noynoy Aquino sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo sa Central Office ng INC sa Quezon City. Kinumpirma ng palasyo ang pagkikita ng dalawa na nagtagal ng 1 oras. Tinalakay daw sa pulong ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Yes, the impeachment was discussed as because it's one of the burning issues of the day. The President explained to Ka Eduardo the reasons for the impeachment, that this is part of his reform agenda. And basically, it was just to touch base with the Iglesia ni Cristo. Ang pagkikita ng dalawa ay naganap sa bisperas ng pagharap ni Corona sa impeachment trial. Kamakailan, lumabas sa pahayag ang Philippine Daily Inquirer ang umano'y paglalabi ng ilang emisaryo ng INC para kumbinsihin daw ang mga center judge na iakwit si Corona. Pero ayon sa palasyo, walang kinalaman ang balitang ito sa pulong ng Pangulo. Bago pa raw magsemana Santa na iplano ang pulong, na mismong ang Pangulo ang nag-request dahil matagal na raw silang hindi nagkikita ni Ka Eduardo. Hindi rin daw naniniwala ang palasyo na tinutulungan ng INC si Corona. Matagal na itong they tried to fix the schedule on both parties.
It was only this Monday nagkaroon po ng confirmation of availability of both parties to meet. It has nothing to do with the headline. Ang ilang senator judge naman itinangging may lumapit na sa kanila para tulungan si Corona na maakwit. Yung mga nakakausap namin na tiga-iglesia hindi nabanggit kahit minsan yung impeachment. Wala po pupunta sa akin. I quarantine myself. I would prefer not to, di ba? As much as possible para kumbaga sa mas mainam na yung we maintain yung ating impartiality, neutrality. Hindi kasama sa official schedule na ipinadala sa media kagabi ang pulong ng Pangulo kay Ka Eduardo. Ito po isang private meeting at mga private meetings hindi po namin hindi po namin inilalabas. Ang depensa naman ayaw bigyan ng mali siya ang nangyaring pulong. Hindi naman ho natin siguro kinakailangan bigyan ito agad ng mali siya o bigyan ng hindi magandang interpretasyon sapagkat unang-una hindi po natin alam kung ano ho yung napag-usapan nila. Kinumpirma na rin ng palasyo na nung nakaraang linggo ay nakipagpulong ang prosecution panel kay Executive Secretary Paquito Ochoa. Theresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Bukas na ang makasaysayan at pinakaabangang testigo o pagtestigo ng nasasaktan na si Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial. At sa bispiras ng kanyang pagharap sa mga paratang laban sa kanya, wala raw nararamdamang kaba ang punong maestrado. Nakatutok si Lia Manyalang del Castillo. Nagpapatuloy ang araw-araw na misa sa Korte Suprema sa bisperas ng pagharap ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa impeachment court bukas. Ang kapwa Batanggenyo ni Corona na si Lipa Archbishop Ramon Arguelles ang nanguna sa misa. Ang dalangin ni Arguelles, magkaisa na ang bansa. Payo rin niya sa punong mahistrado, huwag mangamba. Dumalo si Corona sa misa kasama ang asawa at mga anak niya. Dumalo rin ang 4 na mahistrado na sina Associate Justice Teresita Leonardo de Castro, Justice Roberto Abad, Justice Jose Perez at Justice Jose Mendoza. Lunch break, nagsimula ang misa kanina. Ang mga empleyado ng Korte Suprema na sumusuporta raw kay Corona, nakakulay pula. Nang matapos ang misa, nagkaroon ng pagkakataong matanong ang punong mahistrado sa pagharap niya bukas sa Senado. Masaka? Okay lang? Okay ka? Ikaw sir, kamusta ka? Okay. Hindi po kayo kinakabahan for tomorrow? Walang kakaba-kaba. Tinanong ko rin siya tungkol sa reaksyon niya sa pagbisita kanina ng Pangulong Aquino sa Iglesia ni Cristo, isang araw bago siya humarap sa impeachment court. Pero tumangging magsalita ang punong mahistrado tungkol dito. Tinanong ko rin siya tungkol sa lumabas na artikulo sa Philippine Daily Inquirer nung Sabado na may mga tumutulong umano sa kanya mula sa Iglesia ni Cristo. Para ma-acquit daw kayo. Hindi ko alam. Bukas maaga ang vigil ng mga supporter ni Corona. 4:00 pa lang daw ng madaling araw, nasa Korte Suprema na sila. At tulad ng sinabi niya, walang iwanan at hindi siya bibigay sa pressure ng Malacanang. Gusto rin namin manggaling sa kanya at patunayan niya itong mga akusasyon na biglaan na lang lumilitaw. May interfaith prayer at misa rin bukas ng 10:00 ng umaga bago tumulak sa Senado ang Chief Justice. Ang ilang supporter, ihahatid daw siya sa Senado. Ang ilan, sasalubungin na siya doon. Sa misa kahapon, dumalo ang buong pamilya ni Corona kasama ang mga apo. Si Cristina Corona, tinawanan lang ang kumalat na balitang lilipad na sana siya pa Europa. No truth at all, ma'am. No truth. Sa pagharap ni Corona sa Senado bukas, maraming tanong ang inaasahang masasagot. Kabilang na ang milyon-milyon na dollar accounts na ayon sa Anti-Money Laundering Council ay nakapangalan daw sa kanya pero wala sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Lia Manyalang del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.